Kung tanong ko lang din po, follow up dun sa tanong ni Ate Rosalie Cos, kasi yung termino ni Ombudsman Samuel Martires ay magtatapos na next month. Kung hindi po ako nagkakamali, July 20 hanggang July 27 na lang siya. As a lawyer din po, in a month, ano po yung pwedeng mangyari dito sa usad dito sa Ombudsman, itong case against Vice President Sara Duterte? Well, to be honest with you, base po dun sa ating pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito eh. So, from there, saka lamang yung preliminary investigation. So, normally, pagka ganyan po, may committee report, ang gagawin po niyan, yung field investigation office nila, magkakandak ng fact-finding investigation. Kukunin lahat ng mga ebidensya, igagather lahat, bago pa lang magpo-proceed sa preliminary investigation. So ito po parang nawala na yung fact-finding investigation, nag-proceed na agad sa preliminary investigation. But just the same, kami naman ay siyempre tayo naman makikipag-cooperate fully sa kung ano man ng nais ng ating ombudsman at mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-submit ng aming reply at mga ebidensya na dapat na naka-attach dito po sa ating yung committee report na tinreat nila as complaint. So sir, tingin natin parang minamadali ito ng Ombudsman at bakit po kaya? Ayoko naman pong mag-speculate, no? Pero tayo naman, basta tayo, we will cooperate fully. Opo, and last na lang sir, paano po makaka-apekto itong gagawin yung pag-comply sa Ombudsman dito naman sa preparation nyo for the impeachment trial? Well, kung mapapanood sana ng ombudsman yung impeachment, baka at least dito sa impeachment, medyo marami pa silang madidiscover na ebidensya. Mas maganda for us, di ba? But just the same, kung talaga namang ipupursigi agad nila to, so kami naman, kahit naman sabay, makikipag-cooperate naman po kami. We will make sure na pareho yan, ay aatinan po namin.